friends ako and acquaintances na Former friends daw? for some reason, gusto nila akong Acquaintances. i-splook ngayon. Okay, Nagpa-blind bakit naman? item sila na ilalabas daw nila yung baho ko, ganun. Pero ayoko nang bigyan sila ng Okay. pleasure na sila pa yung gagawa nun. So ako na lang, no? Walang magandang way para sabihin to, pero Pause. Okay, so, sige yung lang, tuloy lang pinakahiyang natin. bagay na nagawa ko 2 years ago, nag-cheat ako sa isang taong hindi deserve sa totoo. Okay, so may mga friends in private or former friends in private si TPC and acquaintances na i-splok daw siya, yung alam daw yung baho niya. Okay, so so ang ginawa niya, imbis na sila pa yung mag-splok, siya na lang yung mag-splok sa sarili niya. Confession nga ito, sabi ni Garawi. Si Garawi kasi friend ko yan both in public and private. So anuhin natin to, i-analyze natin to ng dahan-dahan, ha? Kasi ang public figure kasi may two sides yan. Public figure siya, 'di ba? Blue check mark TPC, 1.2 million followers, and then yung kanyang vast social media empire. And then meron din siyang private life, okay? Yung private life niya is always protected by our constitution. Meaning to say, kung meron kayong i-splok sa kanya about his private life, he has legal remedies for that. So hindi mo pwedeng sabihin yung mga yan kasi nga kung guilty siya of anything, hindi ikaw ang magde-decide nun. Ang magde-decide nun ay ang korte natin. That's why kailangan mag-ingat kayo sa sasabihin nyo sa mga tao. Meaning, ang isang implication nun, miski ikaw ay public figure, pwede ka pa rin magsampa ng libel sa taong maninira sa'yo or makaka-harm ng reputation mo. Of course, a cheating issue will always affect the reputation of the person. Ngayon, kung talagang naapektuhan yung tao na yon about sa cheating na ginawa ni TPC, there is always our justice system that you can seek legal remedies kung talagang naapektuhan ka, 'di ba? May vowsy naman kasi nga in a dating relationship siya with that girl or that person na yon. Okay? So yung pwede siyang magkaso kay TPC if talagang naapektuhan siya. Pero if you're just going to use that issue to damage the reputation of Mr. TPC here, there is always the law that will protect him. Okay? Sana lang maintindihan nyo itong ganitong konsepto. Hindi porke public figure ang isang tao, open na for public consumption na yung kanyang buhay. Especially, if hindi naman niya inisplok. Ngayon, inisplok niya na. So, ano ang implication niyan? Okay, so kung magsasalita man yung person na chinit niya, that's a consequence ng mga ganitong bagay. That's why sana si TPC next time kung ayaw niyang sabihin yung private life niya, if he refuses, then that's good. He is protected. Sana lang matutunan natin to as public figures as well. Hindi lahat ng bagay is for public consumption about you. Like sa case ko, there are a lot of flaws na alam ko naman na sa buhay ko na ayoko nang i-share sa inyo. Bakit? Kasi mas maganda mag-focus na lang tayo sa commentary dito sa internet. Kasi okay lang naman yun na i-focus natin yung mga trending topics, so pag-usapan natin yun. Much like, ano ba maganda? Much like a teacher, di ba? Pag pumasok kayo sa school nyo, yung teacher nyo naman, hindi naman public figure yung teacher nyo. Pero the teacher would not tell you what happened sa kanya a few weeks ago, a few days ago. Ang kukwento niya lang sa inyo, yung lesson nyo. So, ganun dapat natin na lang tinitignan ng social media as professional social media influencer like him. Kasi yun nando na siya. Pero for some reason, kasi nga, yung mga kaibigan niya, former friends niya, tinetreaten siya. I'm just saying sa kanya, may legal ramification yan. And sana din yung mga pwede naman sila hindi kasi kayo dapat ang magde-decide, yung mga nasa circle of friends niya, kung saan guilty or not guilty si TPC. You can always unfollow him, pero you have to respect everyone's privacy. Sana maintindihan yan. Napaka hindi pa masyadong tutok tong tong konsepto na to of privacy of public figures. Okay. Anyway, let's continue listening to him. At yun dahilan kaya di ko pinapublic yung partner ko kasi personal struggles namin to Kumbaga, Correct. dalawa kaming aayos nito dapat
Kumbaga, hindi naman na concern yung public opinion sa mga ganitong problema. Yes, Pero exactly. mukhang may mga taong gustong i-public itong portion na to ng buhay ko. Kaya ako na yung gagawa. So, Pero ako, disagree ako sa ginawa mo. Kung ako sa'yo, TPC, you should have, kasi kailangan natin kasing masampulan yung mga ganyan tao na porke public figure ka, ngayon kasi sobrang successful kasi ngayon ni TPC. Ito yung niya meron kasi yung magpipik ka sa social media. Yung sobrang dami mong followers, lahat ng post mo nagba-viral, or kung hindi man viral, hundreds of thousands of likes. May ganun point yun sa social media career ng isang tao. Nandun na ngayon kasi si TPC. Ang masakit, maraming tao kasi na pagka ganyan, naiinggit, gusto siyang hilahin pababa. Common trait yan ng Filipino. Na ang problema kasi hindi natin alam yung legal remedy sa mga ganitong bagay. And ako na natutunan ko yan, although the hard way, pero I'm just saying na sana lang yung mga social media influencer, wag kayong magpaharas sa mga ganyang klaseng tao. Medyo pitik-pitikin nyo din palayo, di ba? Ikaw, i-explore kita, bahala ka sa consequence mo. And we're talking about hundreds of thousands, if not millions of pesos of damages ang pwedeng isingil sa inyo ni TPC if naisipan niya na, gusto mo pala. Maanohan kayo, Nico David, bakit kasi, kasuhan agad yung iniisip mo? No, kasi that's the right way to do this. Okay, you have constitutional rights that you should assert even if you are a public figure. Alam niyo, napakaraming abogado rito sa internet ngayon. And most of them will agree with what I say here. Hindi, kasi syempre natutunan ko din to doon sa mga abogadong nag-handle sa akin, di ba? Anyway, let's continue. kaya kung may makita kayo na parang blind item tungkol sa akin na nag-cheat ako, most likely, totoo yun. No? Okay? Hindi na para i-detalye sa inyo yung nangyari. Pero yeah, Pero ang gugustuhin nila dyan, magkakaroon kasi ng Streisand effect yan eh. Hindi na dapat kailangan i-detalye. So, ang gagawin ng tao, ano ba yung detalye? Teka lang, lagyan natin dito para mas mainit yung kwentuhan, di ba? Ano ba yung detalye na yun? Na-curious bigla. That's what you call the Streisand effect, di ba? Pagka sinabi mo na meron, tapos mas magdidig-in pa yung mga tao. Now, sinabi naman ni TPC dito na dala ng kalasingan yon. Kaya ganon. And kaya din hindi siya nag-answer about sa mga cheating question kasi nga nag-cheat siya in the past. So, I'm just telling you the context of this. Let's go. may ganoon akong part ng buhay ko, mga pre. Walang excuse doon. Hindi excuse na lasing ako noon. Kumbaga, choice ko rin naman mag-inom noon at ma-incorporate sa Mga mga ganong klaseng taong tao. most likely mangyayaring gano'n. Pero yun yung dahilan kaya may mga content ako in the past na tungkol sa paghinto ng ala. Kasi yun yung paraan ko sana para maging accountable sa actions ko. Yun, isang maganda rin konsepto yung accountability na yun eh. Kasi ang tayo dito sa internet, we are aware of many things, 'di ba? Yung awareness na tinatawag, we are aware that there's so much corruption in our society. We are aware that this is the right thing to do. We are aware that when we do this is the consequence. Pero kulang sa atin na lang yung accountability. Kasi awareness without accountability is just neglect with extra steps. Now, si TPC, ganito yung gusto niyang way para maging accountable sa actions niya. Although, I disagree sa mga ganito kasi this is his private life. Ang sa kanya lang talaga, meron kasing consequences etong mga ganitong bagay. There are some sponsors na hindi ka nadidikitan kasi nga meron kang issue about cheating. Yung may mga brand safe kasi na mga sponsors. Meron naman, wala namang pakialam, lalo na yung mga sugal. Walang pakialam talaga yan. Diba? We don't care. Basta mag-promote ka lang and ang kailangan lang nila is yung reach mo. Now, ano yung magiging consequence nito sa career ni TPC? Hindi ko alam. Marami bang mag-unsubscribe sa kanya? Hindi natin alam. Marami bang magmumura sa kanya at tatawagin siyang cheater? Hindi natin alam. Magiging parang si Racy Binks ba siya? Kasi si Racy ngayon, parati na lang yung every time inaasar siya nung Bingo Plus, 'di ba? So hindi natin alam. So pwedeng maging ganun 'yan since nilabas niya publicly. Now,
Ang sinasabi ko lang dun sa mga kapwa ko influencer and lalong-lalo na dun sa mga successful tulad ni Rasi. Successful one naman si Rasi. Nitong si TPC is that you should know your rights all the time. Alamin niyo yung inyong rights and how you assert it to people who wants to destroy you. Kasi of course, yung pag-cheat naman na nagawa niya 2 years ago, it looks to me that it was solved privately dun sa partner niya. Kaso nga lang talaga, there are some people na alam yung detalye na yon, or nung once upon a time na nag-cheat si TPC, lumapit sa kanila yung babae, and of course, nag-empathize lang sila sa babae, pero it doesn't give you the right to publish that to ruin someone's reputation, di ba? You can always talk to TPC. And of course, there are always legal remedies na yung babae dapat or lalaki. I'm not sure kung anong orientation ni TPC. Sabi niya lang kasi partner niya eh. I'm assuming na lalaki si TPC, of course. Or yung partner niya na yun yung magkakaso sa kanya kasi may vowsy naman eh, kasi established naman talaga na in a dating relationship sila nung babae na yon, no? So kung ganun yung storya, go file a case against TPC. Pero for you to take the law into your own hands, kasi nakita nyo sobrang successful nitong tao na to, you have it taken down the notch. Hindi naman pwede yon, mali yon kapag ganun. Wag nating ilagay ang batas natin sa kamay natin, mali yon. Okay, so dapat we should give him a chance to explain, to change in private. If he wants to heal in private, then we should give him that opportunity. Pero nilabas na ni TPC yung case, so most likely hahanapin nyo yan. Curious din ako tuloy kung ano yung kakilanlanan. Pero I'll give him that. Congratulations TPC. Palagay ko this is another win for you. Kasi na-handle niya eh. Tsaka, laki ng, sana lang walang mawalang yung bagnet na lang yung magstay. Yun lang naman po yung sa akin for today, gege mga lods.